Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So what's up mga kabiyaya, mga ka-DDS? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto na, mga propaganda at paninira, no, mga propaganda paninira sa mag-amang Duterte, lalong-lalo na dito kay BP Sara at kay Tatay Digong, at may dagdag na rin po natin kay Pastor Apollo Kibuloy, ay bistado na. Alam nyo, talagang lipa na ngayon yan, eh. Talagang palawak ng palawak eh. Bili mo pati sa mga ads, meron. Ang lupit, di ba? Bili mo pati sa mga advertisement sa YouTube, sa mga ads, talagang ginastusan. Ewan ko lang kung sino yung mga nakapanood sa inyo na lumabas dyan yung mga mukha ng mga Duterte, mukha ni Pastor Apollo Kibuloy, dyan sa mga ads dyan, lalo na dito sa YouTube. Sa Facebook, meron din. Grabe, no? Gumagastos sila ng milyon para lang siraan ng mga Duterte. So, syempre, bago natin ito pala simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, mega love shoutout sa mga hero abroad natin na patuloy pa rin po na talagang nagpupursige para maitaguyod ang kanilang mga pamilya dyan sa ibang bansa. At syempre yung mga lolo at lola natin dyan, mga senior citizen na patuloy na sumusuporta sa ating mahal na former President Rodrigo Duterte at sa ating mahal na Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. At sa mga katulad ko na mga vlogger na mga solid DDS, mga solid Duterte vloggers, maraming salamat po sa suporta nyo. Siyempre, yung pag-share nyo, pag no-skip ads nyo po ay napakalaking tulong po sa amin yan. At may galang shoutout na rin kila Mami Rena Baher, Mami Teresa Arong, Ma'am Cathy and Sir Boy Bicol. Patatawa talaga ako doon sa Boy Bicol din. Shoutout sa inyo dyan. Alam ko nanonood kayo dyan ngayon. No? Pogi pa rin ba ako sa screen nyo? Hindi pa ba kayo nananawa? Di pa ba kayo sawa sa pagmumukha ko, Ma'am Kat? Sir Boy Bicol, di pa ba kayo nagsasawa sa pagmumukha ko? Ha? Sana wag po kayo magsawa, ha? At syempre kay Papa Charlene P. Hunter TV, may grupo po sila sa Bahrain na solid Duterte groups po. Syempre kay Mama Dayan at kay Quanteto na nanonood ngayon. So eto, simulan na natin to, no? Paninira. O eto, basahin natin yung title. Okay? Propaganda laban kay BP Sara Duterte, bistado na. Ito, panoorin natin, magbigay tayo ng reaction dito sa mga nangyayari na to. Lumalabas doon sa mga tinatawag na DDS vlogger at mismo dito sa ating channel mismo sa YouTube may lumalabas ang dalawang video, yung isa paninira kay VP Sara Duterte na sinungaling daw, liar, at itong sinasabing paninira both ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy. Biruin mo, gumastos ng isang propaganda para manira lamang. Dapat magpapagkatiwalaan ito, attorney, ng ating mga netizen, ng mga kababayan natin. Alam mo yan. Alam niyo ito, mamaya ka na, sir, attorney Roque, mamaya ka na magseta. Ako muna. O ngayon, tanungin ko yung mga tanso vlogger. Yung mga mga dugyot vlogger ng mga Marcos. Tanungin ko kayo, sino ba talaga naninira sa Duterte? Kami ba? Sino ba talagang naninira sa mga Marcos? Kami ba na mga vlogger? O yung mga Duterte?
O kayo. Biruin nyo, pati sa ads, nandun kayo. Sana ginagastusan nyo ng milyon para lang sirain ng Duterte. Takot na takot talaga kayo, no? Oo, sobrang takot na takot na kayo. Ano na kayo, desperado. Talagang pinaghahandaan nyo, ha? Laking takot nyo kasi sa mga Duterte. Alam niya na pagdating ng eleksyon, magsisiliparan kayo dyan. Ganda sa Pasok, ating sistema. Attorney Roque. Pag mayroong malayang pananalita, lahat yan po pwedeng makapasok sa malayang merkado ng ideya. Pero tayo po ay hinugis ng Panginoon sa kanyang imahe. Binigyan ng pag-iisip para malaman kung anong katotohanan, anong kasinungalingan. So magbayad pa kayo na magbayad dyan ng kasinungalingan, hindi naman po yan tinatanggap ng bayan. Tama. Bakit magsisinungaling ang Inday Sara Duterte? Tama. Siya naman talaga ay 32 million ng kanyang mandato galing sa taong bayan. Tama. Bakit magsisinungaling si Inday Sara Duterte? Tama. Samantalang wala man siya masyadong PR dyan, walang mga gimmick, wala siyang PR manager, kinikilala siya sa halos 2 taon na mula siya na kulang bilang Defense Secretary na pinaka-epektibong miyembro ng gabinete. At siya pa rin ang pinakamataas ang approval at trust rating sa lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Alam nyo, ito kahit pa paano may silbi rin to si Attorney Roque, no? Parang si Arnold Schwarzenegger na ako dito sa salamin ko. Alam nyo, may silbi rin to si Attorney Roque. Alam nyo kung bakit? Lahat ng sinasabi niya, ito nga yung kinakatakutan ng mga kalaban, mga anti-Duterte. Dahil hanggang ngayon, kahit hindi nila aminin, tayo nakakaalam na yung 31 million na bumoto, 31 million mahigit na bumoto kay BP Sara bilang Vice Presidente dito sa ating Pilipinas, ay talagang mapahanggang ngayon, nandyan pa rin niyang mga yan. Kaya nga todo panira sila sa mga Duterte. Ben Tulfo. Para akong si Ben Tulfo dito, ah. Pero sarap sa hindi nakikita yung eyebags ko. Shades na lang kaya ako, no? Yeah. Ang kinakailangan gawin ng mga masasama at mga maiitim na mga puwersa ay pukulin nga itong si Inday Sara dahil sa mulat-mula ang kanilang intensyon ay talagang tanggalin si Inday Sara dahil siya ang pinakamalaking balakid sa kanilang ambisyon na makuha ang pinakamataas na pwesto sa ating bayan. Pero habang sinisiraan nila si Inday Sara na napakaaga pa, lalong nagkakaroon ng disgusto ang taong bayan sa kanila. Kasi nga, unang-una, dahil napakaaga pa, alam nila na itong mga taong to ay mapagsamantala mga tawag doon? Gahanid ba yun? Ganid sa kapangyarihan. Gahaman! Na hindi makaantay ng... Anong ganib? Tama ba yan? Ganib? Meron ba ganun? Ngayon ko lang narinig ko. Alam ko kasi gahaman eh. Gahaman. Or swapang. Walang yan. Parang Ben Tulfo, ikaw ba yan? So mga kaibigan, pag-usapan po natin ng mga nangyayari dito sa issue. You know that. Well, Ben Tulfo ba? Ang panahon, samantalang kakabigay pa lang ng taong bayan ng mandato ko Inday Sara ng 2 taon, abay, sila nais nang maluklok sa pinakamataas na pwesto ng ating bayan, kung hindi sa pamamagitan ng eleksyon, sa pamamagitan ng charter change. Ang aking teorya, habang binabato nila ng putik ang mga Duterte, pati si Pastor Kibuloy, lalo namang lumalakas ang pagtiwala ng taong bayan dahil alam ng mga Pilipino, pag pinupukol, merong dahilan. At kung lahat naman po yan ay mali ka. Kapag ang isang puno ay hitik sa bunga, yan ang kanilang pinupukol. Dahil ang mga Duterte, hitik yan sa bunga eh. So maraming mga gutom sa ilalim na nag-aabang kung kailan babagsak yung bunga na yun. Kaso nag-aantay sila ng ilang taon hanggang ngayon, wala pa rin sila. Hindi pa rin bumababa or hindi pa rin bumabagsak yung bunga na inaantay nila.
Let's go, Marapaker. Katotohanan, bakit hindi yan lumabas noong panahon ng eleksyon? Kung saan talaga naman dyan linalabas ang lahat ng putik. Bakit ngayon pa lamang? Yan ang sagutin. So gumasos kayo ng gumasos dyan, pinayayaman nyo lang ang YouTube, pinayayaman nyo lang ang Facebook, pero ang taong bayan, naku po, alam nyo naman ng Pilipino, napakadami. O hindi pero ito in fairness lalo na sa mga tansu vlogger dyan, marami talagang yumayaman. Yumayaman sa tinatawag nilang manyakis, tinatawag nilang demonyo, at tinatawag nilang tulongges, katulad nila Robin Padilla, Pastor Apollo Quiboloy at Tatay Digong. Marami pong yumayaman na mga vlogger sa kanila. Totoo yan. Lalong-lalo na kapag may monthly additional 10,000. Kapag medyo porsigido ka, talagang malaman ng iyong mga sinasabi, matapang. Pag matapang yung mga dialogue mo sa iyong YouTube channel, yan, may additional 10,000 ka. Pero kapag wala, wala. Marami talaga yung mayaman ngayon. Kaya nga, tama nga yung sinasabi ng ibang mga vlogger, especially to Banateros, na maraming binuhay na mga YouTube channel etong sila Pastor Apollo Quiboloy at mga Duterte. Sama na natin yan. Ang ating Vice President sa 2028 na si Robin Padilla. Magandang digmaan. Robin Padilla versus Robin Padilla and BP Sara versus the Tulonges from Mars, planet Mars. Tamba and Risa Ontiveros. Magiging tandem ba yung dalawa? Pero hindi rin natin baka malay nyo. Maging tandem nga talaga natin. Malay nyo naman, di ba? Parang gusto ko laging mag-vlog ng nakaganito. Kasi pag ganyan, nasagwa Dito kasi pag nakaganyan ka, kamukha ko si Richard Gomez Pag nakaganito, kamukha ko dito si Ben Tulfo. Hindi ko kayo tatanda. Mike Enriquez pala yun. Pinagdaanan kasama ang 20 anyos ng martial law ng Marcos Sr., hindi nyo na po mabobola, hindi nyo na po malilinlang at maloloko. Naalala ko tuloy, attorney, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumabas din yung videos na mga paninira, yung alias Bicoy. At nito lamang, nakalipas na presidential election, kumalat din yung paid advertisement dyan po sa YouTube na parang against naman yung sa SMNI. Gusto nilang discredit itong mga SMNI dahil during that time talagang namamayagpag tayo sa social media bago tinanggal nila yung YouTube channel yung unang YouTube channel ng SMNI with million subscribers. Ganito rin yung kanilang mga galawan, attorney, nagbabayad para maipakalat yung kanilang mga propaganda. Hindi na nga mangmang ang taong bayan Sa kasaysayan ng Pilipinas, alam ng tao na sila'y dapat magmasid. Alam ng tao dapat sila'y maging kritikal. Alam ng tao na mayroong mga dahilan kung bakit sinisiraan ang mga gaya ng SMNI. Dahil kinatatakutan, dahil tayo po'y instrumento ng katotohanan, sila'y natatakot sa katotohanan, so babayaran na lang nila para sila magpakalat ng kasinungalingan. Inaaksayan nyo lang po ang pera dahil ang taong Pilipino po, matatalino po yan. At dahil dun pala sa sinabi ni Senator Amy Marcos, magkano daw yung paninira sa kanya? 25 million pesos kay Senator Amy. Tapos 400 million sa mga Duterte. Ang tanong nga ni Banat Bay, magkano daw yung sa kanya? Siguro, estimatein natin Banat Bay, siguro mga siguro mga 5 million, pero sa mga vlogger lang yun. Magtaka ka Banat Bay kapag napanood ka na sa SMNI. Yan. Lalaki yung mo. Kung sa One Piece pa lalaki yung bounty mo. Baka yung 5 million na yan para sa mga vlogger maging 25 na rin yan, mala Amy Marcos.
Lalo kapag napanood ka na sa SMNI. Sa kalma ka lang dyan. Oh, kalma. Baby, kalma. Kaldag ba? Ay nga po ay number 1 sa paggamit ng Facebook. Sanay na po sila sa mga kasinungalingan. Hindi na po nila pinagbibigyan pansin yan. So nasasayang lang po ang inyong mga pera at inyong pagod dahil ang tao po ang basihan sa kanilang paniniwala sa mga institusyon gaya ng mga Duterte at ng SMNI ay kung ano ang track record. Sino ba ang naging patas dun sa eleksyon? Sino ba ang talagang nagtaguyod na tunay na debate para malaman ang mga issue sa panahon ng eleksyon nang matulungan ng taong bayan na magdesisyon kung sino sa kanilang susuportahan? Sino ba ang mga nagtanong? Speaking of susuportahan, alam niya, yung nangyayari ngayon, sinasabi nila na maaga daw, masyado pa daw maaga para mangampanya or mamulitiko ang mga Duterte. Pero sa totoong buhay po, alam niyo kung ano talaga yung gumagawa niya, yung mga kalaban. Sila talaga yung maaga. Oo, maaga silang namumulitiko. Binabalik lang nila sa mga Duterte. Para nga naman, magmukhang masama yung mga Duterte. Para pagdating ng eleksyon, nga pa rin sila. Magiging nga pa rin yung mga anti-Duterte. Kasi biruin mo, umita sila ng milyon-milyon tapos mananalo pa rin pala ang mga Duterte. It's so hard. Diba? Totoo naman eh. Kahit anong gawin nila sa mga, katulad ngayon, yung yung sa mga poster ni poster tuloy, yung mga, ano bang tawag doon? Yung mga placards ba? Mga poster. Oo, yung mga poster ni Pastor Apollo Quiboloy. O, tingnan nyo nasa taas. Akbayan Party List. Diba? Andun pa rin yung pangalan nila. Katulad ni Tamba. Oh. Yung mga pinamimigay ni Tamba na ayuda. Oh. Bakit nakatatak yung mukha niya dun? Bakit may pangalan niya yun? Tsaka ito pa isa nakakatanga dito sa ating Pilipinas. Ipinagmamalaki ng gobyerno natin na namimigay sila ng tulong, namimigay sila ng ayuda. Hoy, for your information, pera pa rin namin yan. Yung pinamimigay, yung tinutulong nyo sa amin pa rin din galing yan. Ngayon yung mga binabayaran naming mga tax dito. Halo ako, may isang building ako na kumpanya. Wow. Joke lang. Hindi tayo ganun, wala tayong ganun ha. Oo, tapos ngayon sasabihin nyo, pagyayabang mo. Okay sana ipagmalaki nyo kung galing sa pera nyo. Kaso saan ba manggagaling? Sige, kung sakali man na kung galing sa pera nyo yung pinagtutulong nyo. Ha? Kung galing sa pera nyo yung pinagtutulong nyo, saan ba galing yan? Sa kaban pa rin ng bayan, di ba? Sa amin pa rin. So wala pa rin kawala. So, kaya wag nyo ipagmayabang na kayo ay puro tulong lang na kahit anong. Kasi may pinost si Romualdez sabi niya. Kahit anong pambabatikos na aming marinig at mapanood. Tutulong at magbahatid pa rin kami na serbisyo para sa publiko, para sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Pero wag ka, pera pa rin namin yun. Pera pa rin natin yun. Yung pinantutulong sa atin ng mga ayuda, pera pa rin natin yan. Sabihin nyo na sa inyo galing. Sungal-ngaling ko kaya kayo nito. Katauhan niyang lalamunan niyo. Oh, easy. Mga mahihirap na mga katanungan sa mga kandidato para masuri natin ang kanilang mga kakayahan nung sila ay kumukuha ng mandato ng taong bayan. Hindi po naging showbiz lamang ang SMNI. Tayo po naging instrumento ng demokrasya. Kaya kahit anong gawin nilang pukol, wala pong epekto yan. Ngayon nga po, kung ano-ano nang tinatawag nila kay Pastor Quiboloy. Pero alam ng taong bayan, ang tao na nagpapakalat ng mabuting balita na buhay na walang hanggan. Tama. Hindi po pwedeng maging malademonyo na kanyang sinasabi. Tama. Dahil kung hindi po, ang Diyos na ang gagawa ng paraan. At dahil sa mga mga dialogue ni
ni Atty. Roque, pang presidente na no? Mga ganyan dialogue mo, Atty. Roque, medyo kinakabahan ako dyan Mga bitawan ng mga tumatakbong presidente yan Diba? Mga bitawan ng mga malulupit na mga politiko yan Nakikita nga po natin nga ngayon na sa kagustuhan ng ilan na talagang sirain si Pastor Kibuloy, sila pa ngayon ang nagbibigay proteksyon kay Pastor Kibuloy, lalong-lalo na doon sa banta na siya ay magiging biktima ng rendition, ipadadala sa ibang bansa, ito torture o di naman kaya tuluyan ng papatayin dahil siya ay nagbibigay boses sa katotohanan. Patayin. Yan nga po ay naonsami ng tuluyan dahil sa kagagawan din ng nais na makitang makulong dito sa Pilipinas si Pastor Kibuloy. Hindi nyo ba nakikita? God works in mysterious ways. Hindi po niya tayo pababayaan. Yan po ang sabi niya. At dahil tayo po ay gumagamit ng pinakamalakas na sandata, ang tawag ay panalangin. Kayo mga porso ng kadiliman, hindi po kayo magwawagi at kami po ay patuloy na ikakalat ang liwanag sa ating lipunan. Ang tanong dito, saan ba nanggagaling ang pondo na ito para lang yan, magandang pag-usapan dyan. Alam mo na yan. Ikaw talaga. Hay nako, alam mo na yan. Hay nako na lang talaga. Hay nako at alam na this. Biruin mo para sa ikakasira ng mga Duterte, ang ginagamit na pera ay alam na this. Saan ba nanggagaling yung pera na sa paninira nila sa Duterte, di ba? Alam na this. Kaya hindi na natin kailangan banggitin pa. Kayo mismo na nanonood ng video ito, alam niyo yan. Alam niyo. At hindi niyo maitatanggihan. Kahit yan sa mga tansu vlogger na yan. Mga tansu vlogger na mga hindi na naliligo. Yung iba, hindi na makapagpagupit. Yung isa, amoy lupa na. Kakabanat sa akin, namunta nga ba? Dinamay ba si Banat Bay? Banat Bay, i-promote mo kasi daw yung channel nila. Kawawa naman. O abangan nyo pala sa live natin or baka, hindi pala, nasa live ko. O nagagawa ako ng listahan para dun sa mga vlogger na babayaran ni Banat Bay or dodoblihin ni Banat Bay yung mga binabayad sa kanila ng kanilang mga handler para lang magsitigil na sila. Kasi kung pera-pera lang din naman, magsasayang ka lang din naman ng laway dito sa social media, maganda na bayaran ka na. Ganda ng mata ko, may dito, may iPhone, touchscreen. Ito naman, yan, laser. Kitang-kita lang yung mga dito, yung ring light, yung lighting. Pero okay na rin yan. May design yung aking salamin. Parang ayoko nang tanggalin. Parang gusto ko na lang lagi nakaganito pag nagbablog ako, no? Gwapo ko, putang ina. So yun mga kabiyaya, may kukomento nyo. Grabe, no? Biro mo, pati yung mismong pera natin ginagamit para sa pangbabatikos sa mga Duterte. Para sa paninira sa mga Duterte. Tapos, walang yan na yan. Ang napuputukan na ang naninira daw ang mga Duterte. Grabe yung strategy nila, no? Sabihin nila, maaga pa para sa politika, pero ginagawa na nila. Maaga pa pala sa pamumulitika, pero ginagawa nyo na. Anak ng teteng naman kayo. Salita nyo, tama din sa inyo eh. So yan, hanggang dito na yung video natin. Maraming salamat sa suporta nyo mga kabiyaya, mga ka-DDS. Yan, at pa-share naman itong ating video. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace. And bye-bye.